Ginimbal po tayo ng bagong mayor nang sabihin niya na mayroon tayong utang na mahigit 1 bilyon. Ang masama, kung tayo ay uutang at dadalhin natin o wawaldasin natin yung ating inutang. Isa pang masakit at nakakalungkot, sinabi lang niya na ang bayan ng Talavera ay lubog sa utang ng mahigit 1 bilyon at ako po ay nagulantang. Kinumpute pa niya, dinivide pa niya sa 33,000 na household. Parang gusto pa po kayong pagbayarin ng 33,000 bawat isang household. Malungkot na araw para sa akin bilang inyong pangalawang punong bayan. Ito ay dahil matapos kong masaksihan ang talumpati ng ating bagong punong bayan. Na dapat sana ay pagdiriwang ng unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. Wala akong narinig kung hindi ang pagbatikos at paninira sa nakaraang administrasyon. Nalungkot po ako dahil ang aking napagtanto na ang taong namumuno ngayon sa ating bayan ay marami pang hindi alam tungkol sa pamamahala ng ating gobyernong panglokal. Hindi po yata niya alam na matagal nang tapos ang halalan at ang mas kailangan ng taong bayan malaman ay kung ano na ang mga konkretong bagong programa at proyekto ang kanyang napasimulan. At kung ano ang bagong prioridad at direksyon ng kanyang isusulong sa panahong ng kanyang termino. Sa halip, ay parang nasa panahon pa siya ng pangangampanya at tila kinukumbinsi pa yung ating mga kababayan na siya ay iboto. Tapos na po ang eleksyon, nanalo na po kayo. Sinabi niyang bulok ang sistemang inabutan niya. Sa pamahalang bayan, walang disiplina at pabaya sa pangangasiwa ng pondong pampubliko. Hindi po yata alam ng ating bagong mayor na ang Talavera ay ginawaran ng prestihiyosong SGLG Award sa loob po ng 7. Ulitin ko po, 7 taon. Hindi po 1, hindi 2, hindi 3. 7 taon tayong ina-awardan ng SGLG Award ng DILG. At nag-iisa po tayo sa buong lalawigan ng Nueva Ecija na naka-7 award na nakuha sa DILG. Hindi ba niya alam na ang kahulugan ng SGLG ay Seal of Good Local Governance? Sa Tagalog, tinaguran ito ng DILG bilang pagkilala sa katapatan at kahusayan ng pamahalaang lokal. Bibigyan ba tayo ng DILG ng SGLG Award ng 7 beses o 7 taon na sunod-sunod kung wala tayong disiplina, kung bulok ang ating sistema, at kung waldas tayo sa paggamit ng ating pananalapi? Sa bagay po, dahil bago pa sa gobyerno ang ating mayor ngayon, hindi niya alam kung gaano kahigpit ang proseso ng DILG sa pagtingin at pag-analisa kung ang mga LGUs ay nakakasunod sa mga pamantayan at patakaran ng good governance. Sa katunayan, nung nakaraang taon po, 38% lamang sa 1,493 municipality sa buong Pilipinas o wala pa sa kalahati ang nakapasa
sa masugid na pagsusulit ng DILG. At isa nga ang ating bayan sa consistent na awardees. Ang ibig sabihin po, hindi tayo nakatsamba lang. Ang ibig sabihin, matatag at maayos ang ating naipundar na mga sistema, proseso at programa sa ating pamahalaan. Marahil, hindi po alam ng ating mayor na may 10 kriteria ang SGLG. At ang pinakauna sa mga ito ay ang financial administration and sustainability. Sabi ng DILG, ang tinitingnan nila sa ilalim ng kriteria na ito ay whether the LGU upholds the practice of fiscal discipline and sustainability, transparency, and accountability in the use of public funds. Sa makatuwid, kung ayon sa masusing pagsusuri ng DILG, ay 7 taon tayong nakakasunod sa kriteria na ito. Tila kasinungalingan yung sinasabi na mayroon tayong itinatago at walang ingat ang paggastos natin sa kaban ng bayan. Ginimbal po tayo ng bagong mayor nang sabihin niya na mayroon tayong utang na mahigit 1 bilyon. Hindi ba niya alam na ang ating maximum borrowing capacity noong nakaraang taon ay nasa 181 million lamang? Hindi naman tayo papayagan ng COA, DBM at DILG na umutang ng lagpas sa ating maximum borrowing capacity. Maliwanag na pinagsama-sama niya ang mga nakaraan at kasalukuyang loans ng pamahalaang bayan sa nakalipas na 12 taon para palabasin na lubog tayo sa utang. Kahit naman po ang simpleng sari-sari store ay alam kung paano magkwenta ng utang. Hindi mo na isasama yung bayad na. Ang mga nakaraang utang na bayad na ay hindi na po ito utang. Ayon sa opisyal na dokumento, ang ating kabuuang loans mula 2016 hanggang June 30, 2025 ay nasa 507,784,196 pesos lamang. Uulitin ko, 507 million po, hindi billion. Pero, hindi niya sinabi, ayon, or as of June 2022, ayon sa Philippine Statistics Authority, ang ating total assets ng munisipyo ay halos 2 bilyon. Patunay na malusog at matatag ang ating financial condition. Hindi pa po siguro alam ng ating mayor na walang masama sa pangungutang. Halos lahat ng LGU sa Pilipinas at halos lahat ng malalaking pribadong korporasyon ay kumukuha ng mga loans para lalong mapabilis ang kanilang pag-unlad. Sa katunayan, kapag tayo ay pinangutang ng bangko, ibig sabihin may tiwala po sila sa isang matatag na pananalapi at maayos na magpapatakbo ng gobyerno. Ang masama, kung tayo ay uutang at dadalhin natin o wawaldasin natin yung ating inutang. Ang isa pang masakit at nakakalungkot, sinabi lang niya na ang bayan ng Talavera ay lubog sa utang ng mahigit 1 bilyon at ako po ay nagulantang. Kinumpute pa niya, dinivide pa niya sa 33,000 na household. Parang gusto pa po kayong pagbayarin ng 33,000 bawat isang household. Ano po? Kaya po ako yung nalungkot
Ngunit, at sinabi pa niya, ako po'y lalong nalungkot din, na sa aking termino bilang mayor, 2022 hanggang June 30, 2025, ang naiutang daw po ng pamahalang bayan ay mahigit 400 million. Nakasinungalingan. Ulitin ko po, kanina nabanggit ko, ang ating inutang ay 181 million. Ang malungkot, sinabi lang niya na tayo ay umutang. Hindi niya sinabi kung saan natin dinala. Pero kung mapapansin po ninyo, nung tayo ay bilang mayor at tayo ay nag-loan, abay kasama siya sa nag-approve. Alam po niya ito.